ngayon ko lang na experience na mag-walk-in ng madalas sa paghahanap ng trabaho. Tapos, pag nasa bahay ako, babad talaga ako sa computer. Sisend ako ng mga applications, mga resumes ko online. Hindi madaling maghanap ng trabaho ngayon. Another challenge na naman. So, samahan niyo ako sa panibagong challenge ng buhay dito sa Sydney, Australia. Guys, good morning sa inyong lahat. Another day at another kwentuhan na naman tayo. Live sharing ng buhay dito sa Australia. So ngayon, samahan nyo ako magpunta sa city. Ako ay maglilibot-libot lang doon at magre-relax. At maghahanap na rin ng trabaho at the same time. So yes, maghahanap akong trabaho kasi ang inyong ating ay jobless na wala asa muna sa asawa, pero dahil sanay ako na kumikita ng sarili ko, hindi ako pwedeng matagal na walang trabaho, walang pera. May inip din ako, hindi siya good para sa akin. So let's continue ang kwentuhan natin mamaya. I'll see you later. Hi guys! So ngayon nandito ako sa Queen Victoria Building. Ikot-ikot lang at magtitingin-tingin tayo ng mga hiring na shop. Yan din guys, oh, hiring daw ngayon. Camper. Yan din sa Lovisa. Hiring din guys, so apply na kayo. Apply na tayo. Ako rin pala, kailangan ko mag-apply. Ang dami pala dito guys, oh. Ayan guys, nandito ako sa Circular Quay ngayon. Ang ganda ng weather. So, rest of the day, I will spend it here. Kasi mamaya pa naman kami magkikita ni Ren. 5 pa ang uwi niya. So, siguro mga 4. Alis na ako dito or mga 4:30. I-enjoy ko muna yung weather. Punta ako ngayon sa Royal Botanic Garden. Madadaanan natin ang Sydney Opera House. Kanina nag-job hunting ako. Tingin-tingin lang ng mga hiring. At ang dami sa Queen Victoria Building. But mostly guys ay kailangan mong i-scan yung QR code. At mag-a-apply ka online. Today is my job interview. So hopefully matanggap tayo. So it's been 2 weeks na rin simula nung last ako na nag-work. Simula pala nung dumating kami dito ng asawa ko sa Sydney. Ngayon lang ako nabakante ng ganitong katagal na going 3 weeks na. Okay naman ako. So ngayon nakapag-rest na ako since nung nagkaroon ako ng what do you call this? Yung episode na nag-pass out ako sa trabaho and then hindi na ako nabigyan ng schedule na kasi nagsabi na ako na magre-resign na ako. Pero yun nga, napaaga lang. So, yun, after 2 weeks na mahigit, ito, naghanap-hanap ako ng work and nga, I was called for a job interview today. So, hopefully, ito na yung iniintay ko, no? Palitaan ko ngayon, guys. Hi, guys! Welcome back to another vlog. Ayan, it's been 2 weeks since my last vlog. Ngayon lang ulit. Ang daming mga ganap nitong mga nakaraang weeks, itong mga nakaraang araw at hindi talaga ako nakakapag-video. Nabisi rin guys sa paghahanap ng trabaho kasi nga, di ba, wala na ako dun sa dati kong work at nagpahinga ako ng 2 weeks. Ayan, okay naman ako ngayon, naka-recover na. And then, itong week na to, naghanap ako ng job online. And then, nag-walk-in din ako. So, kahapon, meron akong job interview. So, yung pinakahuling trabaho na in-applyan ko nung
Friday last week. Yun tumawag sa akin nung Saturday for the interview yesterday, Tuesday. And ayun, guys, hard na on that day na in-interview ako ng hiring manager. So, hindi ko ine-expect na ma-hire ako, pero pinag-pray ko yung work na yon. Malapit lang, dyan lang sa may Blacktown. So, saka ko na i-reveal kung ano yung shop na yon. Hopefully, maging okay naman. Nasa sales ako. At more on naman kasi ako talaga sa retail and customer service naman talaga yung linya ko. So, ito, another challenge na naman. So, samahan niyo ako sa panibagong challenge ng buhay dito sa Sydney, Australia. And then, yung asawa ko, tuloy pa rin naman siya. Pero, in 2 weeks, guys, ay matatapos na siya doon sa trabaho niya. So, we don't know yet kung ma-extend ulit siya. But hopefully, no? Kung ma-extend ulit si Ren doon sa work niya, malaking bagay talaga sa amin yun. Blessing yun. Pero, kung hindi naman, okay lang. Kasi, grabing blessing yung work niya nito na nakaraan. Isang beses siya na-extend. So, ilang months siya doon. Bali, 1 year mahigit doon sa trabaho niya ngayon. So, hopefully, ma-extend ulit siya. Pero kung hindi, okay lang. E di, hahanap na lang ulit. Ang importante talaga ay nakaipon na si Ren. Nakaipon na kami ng pang tuition fee niya hanggang sa makagraduate siya. Yun naman ang importante kasi yung mga international student dito, yun talaga yung pinakamalaking intindihin nila, no, sa finances, yung pambayad sa tuition fee. So, kailangan kong magkaroon na ng work bago man lang matapos si Ren sa kanyang kontrata. By November kasi i-start na ulit siya sa school niya. Guys, so for least malapit lang to sa station kasi isang diretso lang yung station mo, no? Alam nyo, ito naman yung pinoproblema ko ngayon kung may nakikita kayo dyang blister na yan. Actually, lumiit na yan nilagyan ko yan ng parang ointment na galing sa Pinas. Clobetasol kung tawagin. Kasi meron siyang parang ring dyan na halatang halata. Kung makita nyo doon sa previous video ko or sa TikTok, meron dyan para na akong bilog dyan na minsan halata, minsan hindi. So, gumaling na siya. Ngayon, parang bumabalik-balik na naman. Kaya hindi na ako nag-makeup din Cetaphil na moisturizer lang yung ginagamit ko, tsaka facial wash. Kasi natatakot ako lalo na pag nasisikatan siya ng araw. Grabe, iba yung parang nagkakaroon ng rashes dito sa part ng pisngi ko na to. Hindi ko pa siya na papacheck. So, simula nang dumating kami dito, guys, sa Sydney, mahigit 1 taon na. Ngayon ko lang na-experience na mag-walk-in ng madalas sa paghahanap ng trabaho. Tapos, pag nasa bahay ako, babad talaga ako sa computer. Nagsisend ako ng mga applications, mga resumes ko online. At sa totoo lang, hindi madaling maghanap ng trabaho ngayon. Pero may trabaho, guys. Maraming trabaho. Ang nakikita ko lang na issue ay maraming kakompetensya. So, kaya kailangan husayan mo talaga ang paghahanap ng work at husayan sa interview. Malaking bagay, guys, yung meron kang kakilala dito. Or merong magre-refer sa'yo, no? Kaya, kung wala naman, okay lang din. Basta sipagan nyo lang. At sa una, huwag muna kayong mamili ng trabaho nyo. Basta tama yung pasweldo, guys. I-accept nyo. Kaya nga dapat lagi namin sinasabi sa inyo doon sa mga papunta pa lang ang mga baguhan dito. Mainam yung meron kayong sapat na baon para kung gusto nyo mamili ng trabaho nyo na gusto nyo talagang mag-focus sa ganong niche or gusto nyo mag-focus sa ganong career, prepared kayo. Yung iba naman, okay lang kahit anong work. Yung iba nga nagka-cash on hand, pero ano yun hindi siya nire-recommend talaga. Tapos kung meron na kayong initial na trabaho dito, ipon lang kayo, and then pag may ipon na kayo, edi saka kayo
maghanap ng trabaho. Or habang nandun kayo sa work nyo, tuloy pa rin yung paghahanap nyo ng trabaho na gusto nyo. Kasi kung hindi nyo yun hahanapin, hindi nyo talaga yun matatagpuan. Ito guys, so mayroon pala ditong nagbabasketball. Oh. May court. Tamang-tama magsa-summer na. Magtitinda ako ng ice candy. Saka isaw. Makabenta kaya ako dyan. Tinda ako ng isaw. Saka ice candy.